Ano ba mga sinabi ni Ace Barbers? Aba, unang-una, sinabi niya na yung misis ko na si Myla ay incorporator daw ng Lucky South. Sus Mariosep naman, Ace. Ang Senado, ang Kongreso, ilang beses nang inulit-ulit kung sino mga incorporators ng Lucky South. Wala po doon ang pangalan ni Myla Roque. Ang sabi niya, napakadami daw ebidensya na nagdadawit sa akin sa Lucky South. Nako, Ace naman. Ang tanging ebidensya mo ay yung sinamahan ko, si Cassie Ong, na hanggang ngayon naman, naninindigan siya na siya ay Whirlwind Corporation. Yun nagpapaupa lang sa Lucky South. Nakakuha ko ng reports na yung ilang mga resource persons, pinipilit ngayon ng mga kongresista na, alam niyo ba kung sino gusto nilang idawit sa Lucky South? Walang iba kundi si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Tulang nagbago na ng tono si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos itong purihin ang pamumuno nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang talumpati sa pagpupulong ng kanyang partidong ang PDP Laban, sinabi nito na may maganda itong tagumpay na nakikita sa kasalukuyang administrasyon. Dagdag pa nito na kumpara noong ang ama ni Pangulong Marcos ang namumuno ay maraming mga panunupil na nangyari sa bansa. Naniniwala din si Duterte na basta hindi lamang sirain ng ibang kaalyado ni Pangulong Marcos ay magiging mapayapa ang Pilipinas. Yung wala namang abuso si Marcos na for as long as he maintains his yung ganong ugali niya, okay na. I think that I can live with him. I can bet with him. But huwag lang yung kagaya na may mga puso, then there is favoritism, lalo na sa military. Sino lang ang papasok gusto nila, military yun. Walang iba. Bahagi po yan mga kabumbu ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ukol sa mistula ho ng pagbabago ng tono. Samantala sa iba pang mga development, muli pong lumantad sa social media itong si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque sa kabila po ng pagkategorya sa kanya ng House Quad Committee bilang isang pugante. Si Roque ay muli pong na-contempt nitong ika-6 na pagdinig ng Quad Committee dahil yan sa kabiguan niyang magsumite ng mga dokumento ukol sa umano'y paglubo ng kanyang mga kayamanan sa loob lamang ng ilang taon. Ngayon, o ayon po kay Roque, sa kabila ng umano'y pagbabanta ng kapulisan sa kanyang pagsasalita sa social media, ay itutuloy pa rin ito. Muling binatikos ng dating kongresista ang mga serye ng pagdinig na ginawa ng Quad Committee ng Kamara at muli itong tinawag bilang pagmamalabis ng mga mambabatas. Ayon sa dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, maghahain din ang kanyang kampo ng petisyon ngayong araw ng Lunes upang hilingin sa Korte Suprema ang proteksyon sa kabila ng pamibilit sa kanyang dumalo, magsalita at magpakita ng mga dokumento sa naturang pagdinig. Pakinggan po natin ang bahagi po ng pahayag ng dati pong tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Attorney Harry Roque. Ito na naman po ang Spokes Hour. Pasensya na po kayo ha, hindi na natin nasusunod yung Tuesday, Thursday at Sunday dahil ang sabi ng kapulisan, binabantayan daw nila ang ating mga broadcast. So anyway, wala naman po tayong krimen na ginawa, wala po tayong linabag na batas. Ang naghahunting po sa atin ay ang Kongreso. Bahala na kayong maghusga kung makatarungan ba ang investigasyon na ginagawa ng Kongreso. Pero nakikita nyo naman sa kada hearing nila kung anong ginagawa nila kay Vice President at sa lahat ng mga resource persons, the thing speaks for itself, res ipsa loquitur. So sana naintindihan ninyo kung bakit ang aking posisyon ngayon, dadaling ko sa husgado yan at sa Lunes po isasampa na yung aking petisyon at hahayaan natin ang Korte Suprema magdesisyon. Bilang isang alagad ng batas, officer of the court, susunod po tayo kung ano man ang maging desisyon ng Korte Suprema. Pero ngayong araw, pag-usapan po natin ang tatlong bagay. Si Ace Barbers, si VP Sara, at ang Maisog Rally ngayong hapon. Ace Barbers, nagpa-interview po siya. At ang mga sinabi niya, yung misis ko daw, incorporator sa Lucky South. Unang-una. Pangalawa, dami daw ebidensya na ako ay talagang dawit sa Lucky South. At pangatlo, syempre, ang sinabi niya na yung misis ko ay pumunta sa Singapore para tumakas. Well, Ace, alam mo, nagugulat ako dahil nung kami na may magkasama sa Kongreso, wala kami masamang tinapay niyan. At nagugulat na lang ako na talagang ibang mga sinasabi niya ngayon. Naintindihan ko naman yan. Utos yan ng speaker na talagang gisahin si Harry Roque dahil pinagbibintangan nga tayo sa maraming bagay.
yung pulveronic video at saka yung picture kung saan lumalabas kung sino ang king and queen ng Pogo. Pero ganun pa man, uulitin ko po ha, kung sa akin ang galing yan, paano naman sa akin makakarating yan? Tanging mga napakalapit lang kay Presidente, merong ganyang access para makunan siya habang sumisinghot ng pulveronic. Pero in any case, ano ba mga sinabi ni Ace Barbers? Aba, unang-una, sinabi niya na yung misis ko na si Myla ay incorporator daw ng Lucky South. Sus Mariosep naman, Ace. Ang Senado, ang Kongreso, ilang beses na inulit-ulit kung sino mga incorporators ng Lucky South. Wala po doon ang pangalan ni Myla Roque. Sana patas lang tayo, no? Dahil paano pa na maniniwala ang mga tao sa mga investigasyon ng Kongreso kung puro kasinungalingan ang sasabihin ng mga kongresista? Ilang beses na po yan na isinwalat kung sino ang mga incorporators ng Lucky South. Hindi po dyan kasama ang aking may bahay. Ang aking konklusyon ngayon, talaga nagkakalat na lang sila ng kasinungalingan dahil naniniwala sila kung paulit-ulit nila ikakalat yung kasinungalingan, baka maniwala ang taong bayan. Pero mabuti na lang po, televised lahat ng hearing, no? ng Quad. No? Nakikita nyo kung paano sila maging mapang-api sa mga witnesses at paano nila abusuhan ng kanilang kapangyarihan na mag-imbestiga. No? Pero malinaw po doon, walang kahit anong ebidensya na nagpapakita na naging incorporator ang misis ko. Ang tanging involvement ng misis ko doon sa aming pamilyang korporasyon na nagmamay-ari ng bahay sa Baguio. Pangalawa, meron nga pong nahuling puganting Chino doon. Pero wala po siyang kinalaman sa Pogo. Napakita naman po, no, na-publish naman po yung red alert ng Interpol. Wanted po yung Chino na yon para sa financial crimes sa China. Hindi po dahil sa Pogo. Wala pong kahit anong ebidensya na yung taong yon ay may kinalaman sa Pogo. Ay, naku po. Ewan ko ba kung bakit nakukuha nila magsinungaling sa mga bagay-bagay na ito, samantalang sinasa publiko naman ang mga hearings. At pangatlo, Samantala nanindigan nitong si Atty. Roque na ang ginagawa ng Quad ay pawang pagmamalabis, lalo na yung pagdidiin sa kanyang misis bilang incorporator ng Lucky South 99. Ngayong ilang beses na anyang napatunayan na hindi ito totoo. ang sabi niya, napakadami daw ebidensya na nagdadawit sa akin sa Lucky South. Naku, is naman. Ang tanging ebidensya mo ay yung sinamahan ko, si Cassie Ong, na hanggang ngayon naman, naninindigan siya na siya ay Whirlwind Corporation. Yun nagpapaupa lang sa Lucky South. At na malinaw naman na sinamahan ko siya para magkaroon ng rescheduling of payment. Walang kinalaman sa lisensya. Ang hirap, pag paulit-ulit na sinabing kasinungalingan, pati sila naniniwala na sa kasinungalingan. Bakit sila nagsisinungaling? Kasi talagang hindi nila ako madiin. Bakit nila ako madidiin? Wala po talaga akong kinalaman sa mga Pogo. Sa karagdagan pang balita ay binunyag naman ni dating Presidential Spokesperson Atty. Harry Roque ang umano'y pamimilit ng mga miyembro ng Quad Committee ng Kamara sa mga testigo at resource person. Ayon kay Atty. Roque, pinipilit umano ng mga mambabatas na pangalanan o idawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Lucky South 99. Ang operator ng Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa Bamban, Tarlac, na dati pong sinalakay at gayon din dun sa Porac, Pampanga. Ito anya ay batay sa kwento sa kanya ng hindi na pinangalan ng source. Iginit ni Roque na walang kinalaman ang dating Pangulo sa sinalakay na Pogo dahil kahit anino umano ng naturang operasyon ay hindi pa nakikita ng dating presidente. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Atty. Harry Roque. At ang nakakaabala, nakakuha ko ng reports na yung ilang mga resource persons, pinipilit ngayon ng mga kongresista na alam niyo ba kung sino gusto nilang idawit sa Lucky South? Walang iba kundi si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ano namang kinalaman ni Presidente Rodrigo Roa Duterte dyan sa mga yan? Talaga namang hindi niya nakita ang anino ng Lucky South. Gaya ko po na ni minsan hindi ko nakita ang anino ng mga tao sa likod ng Lucky South. Kaya nga maski sinasabi ng iba na sabihin na nating naging abogado ka ng Lucky South, ano ngayon? Trabaho ng abogado yan. Ang katotohanan, bakit ko naman sasabihin naging kliyente ko yan kung hindi naman naging kliyente, di ba po? Bakit nga ako papayag na sabihin nila ako yung legal counsel? Ni isang 5 duling, di naman sila nagbabayad, di ba? Magbayad naman sila kung sila ay magiging kliyente ko. Dahil ako po, 34 years nagpa-practice, halos lahat ng kaso ko pro bono. Pero kapag pro bono, walang bayad, meron naman pong kinalaman sa karapatang pantao. So kung ikaw ay ang kaso mo ay wala namang kinalaman sa karapatang pantao, magbabayad at magbabayad ka talaga sa akin. Bakit hindi? Ako naman ay profesional. So sana po,
Dito lang po tayo sa katotohanan. Well, ang sabi din ni Ace Barbers, tumatakas daw ang misis ko. Hindi po. Nagpunta po siya sa Singapore para po sa kanyang health condition. Nagpunta po siya sa isang hospital at meron pong record yan. At sana itigil na itong pagsisinungaling. Ang hindi ko maintindihan, bakit pati ang misis ko, dinadawit nila? Ako lang naman talagang in-order ni speaker na dapat pulbusin dahil nga ako'y sinisisi doon sa pulbronic video at saka doon sa larawan ng mga Pogo King and Queen. Kung ako ang target, ako na lang ang target. Huwag na kayo magdawit ng mga kapamilya dahil pag ako dinawit ko mga kapamilya nyo, malalaman nyo kung gano'ng kasakit na madawit ang mga mahal sa buhay na wala naman dapat kinalaman sa bangayan sa politika. Alam niyo, politika, panandalian lang yan. So lilipas din yan. Bilog ang mundo, minsan nasa ibaba, minsan nasa ibabaw. Pero I can assure you po, no, na hindi kayo mananatili sa ibabaw ng mahabang panahon. Samantala, muli ding pinanindigan ni Roque na hindi pa niya nakikita ang Lucky South 99 sa kabila yan ng ipinipilit niya ng Quad na siya ay konektado rito. Hiniling ni Senador Ronald Bato de la Rosa kay dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog na sabihin ang totoo at ihinto niya ang pagsunod sa script. Ang payag ni De La Rosa ay matapos ikwento ni Mabilog sa Quad Committee ng Kamara na may kipagkita sana siya sa nakupong PNP chief noon na si De La Rosa kaugnay sa pangamba niya sa pagkakasama niya sa listahan ng narco-politicians. Nasa Japan siya noon na makatanggap umano siya ng tawag sa isang general tungkol sa banta sa kanyang buhay. Kasunod nito ay tinawagan niya si De La Rosa. Bukod niya sa banta sa kanyang buhay, may plano rin umano na gipitin siya para ituro si dating DILG Secretary Marojas at dating Senator Franklin Drilon bilang mga drug lords. Git ni De La Rosa, dapat klaruin ni Mabilog ang kanyang script kung ano ang kanyang gagampanan. Hindi raw alam ni De La Rosa kung sinong kumukumbinsi sa kanya na magsinungaling. Sinabi rin ng senador, isinama lamang si Mabilog sa watchlist ni Duterte dahil ang Iloilo ay kilalang hub ng mga drug lords at hindi dahil hindi siya kaalyado ng dating Pangulo. Matino rin ang kanyang pagkakakilala kay Mabilog, ngunit nailagay ang kanyang pangalan sa drug watchlist dahil wala silang ginagawa sa drug lord na si Melvin Odicta sa Iloilo City. Suspecha ng senador na ang mga aligasyon ay nagmula sa mga gustong manatili sa kapangyarihan at siraan ang administrasyong Duterte para pahinain si Vice President Sara Duterte bagong 2028 elections. Bahagi rin ito anya ng fishing expedition upang hanapan ang kasalanan si Duterte at kanyang mga kaalyado. Gayunpaman, sinabi ni De La Rosa na hindi siya takot sa mga kongresista dahil kahit suntukan at rambulan ay hindi yan sila uurungan. Kahit ito kanyang dahilan ng kanyang pagkatalo sa kanyang 2025 senatorial re-election bid. Dapat pangalanan niya kung sino yung general na nagsabi sa kanya para tanong natin kung anong basis niya, saan siya nakakuha ng informasyon na yan. Kausapin ko si President Duterte na siya mukhang matino man itong tao ito, mukhang kuha lang ito, na nadadawit dahil sa nalilink lang siya dahil sa association niya sa kanyang city administrator na palagi pupunta doon sa drug lord na si Melvin Odicta. Nakikita doon yung kanyang, which is inamin naman niya sa akin, na yun ang posibleng dahilan bakit siya nadadawit. Ilagay sa listahan dahil nga doon sa kanyang city administrator. Yung pong bagong magkagulo, bago duro-duruin na naman ni Abante, si Marcoleta, ang tanong pala ni Marcoleta doon, no? Kaya po sila, etong kongreso na to, gusto nilang palabasin na ansutil si BP Sara eh. Ilang beses lang po ba? Ang dami na pong sumikat na congressman ngayon. Congressman Atras Abante, Congressman Paduano, Mr. Contempt, Congressman Gerbil, Congressman etong si Miss Tapia. Pero yung pagsikat nila, negative. Hindi po sila sumisikat na bilang magagaling. Si Luis Tru, kala mo may declamation lagi. Kala mo kasali sa, anong tawag dyan? Extemporaneous speaking, declamation contest.
Laging tumutula eh. No? Si ano naman, ako, pagandahan ng mga bags, si Kimbo. Nala-lifestyle check tuloy kayo eh. Ang pinakamalaki yung ginawa. Sa bagay, pabor din naman sa Malacanang yung ginagawa nila eh. Ito po yung classic na wag the dog tactics, no? Ibig sabihin, may malalaking problema, oratorical, declamation, extemporaneous speaking. Kaya parang lihis na lihis talaga tayo sa mga tunay na issue. Nalutas na ba yung mga suliranin natin sa bigas? Bumaba na ba yung presyo ng bigas? Yung kahirapan na nalutas eh. Kasi 21 pesos, hindi ka na mahirap eh. Yun lang po ang tanging nalutas yung kahirapan. Pero the rest. Pero kaya po nalutas yung kahirapan dahil diniklara. Hindi na kayo mahirap, 21. Pero tignan nyo po, no? Paulit-ulit na yan. Yung confidential fund ni BP Sara, paulit-ulit lang eh. Disallowance, paulit-ulit rin natin sagutin. Ngayon, may 300 plus na. Wala pa pong disallowance yun. AOM pa lang. Audit observation pa lang. Observation pa lang, trabaho talaga ng auditor yun. Yung sinusulat po nila, o eto kulang ng papeles, o eto kulang, ibibigay po yan sa kung concerned ahensya, tapos kukumpletuhin lang. Wala pa pong disallowance, hindi pa po napupunta sa disallowance. Problema na nila. Ang tanong ni Dan Fernandez kanina, kasi saan ka nagpakulot? Importante na. Wala na pong maitanong eh. Ganun pa rin. Anong in-check na pangalan ng kapatid mo, Alice Go? Hindi mo alam ang in-check na pangalan? Paulit-ulit. Paulit-ulit yung mga tanong na duda na po kami lahat sa pagkatao ni Alice Go. Alam na namin na in-check siya. Ano pa? Pwede bang iugnay nyo na siya sa Pogo? Yung tunay na issue, wala eh. Ano ugnayan niya sa Pogo? Alam nyo, pagdating sa korte niyan, hindi po ako magtataka kung mapawalang sala yung mga yan. Mapa Senado, mapa Kongreso. Kasi, saan ka nagpakulot? Ano lang po to, tinirintas ko lang, kaya nakulot. Kala ko magpapakulot na sana yung chairman namin. Puta, sino ko yung chairman niya magpapakulot? Ang point ko lang mga kapatid, no? Libang na po kami. Maghapon magdamag, kahapon nakasalang si BP Sara, sa kabila naman si Alice Go, ngayon naman Alice Go, BP Sara, mabilog. Pogo, war on drugs. Tanong ko po, kung masama po talaga yung Pogo, bakit hanggang ngayon may Pogo pa rin? Bakit hihintayin pa natin yung katapusan ng December? Bago natin patigil. Pinasama nyo ng pinasama, pero bakit hanggang ngayon may Pogo pa rin? Bakit sa katapusan pa sila ng taon matatapos? Tanong ko lang kung talagang masama di ba? Kung talagang masama ang sugal, bakit ang dami na pong legal na betting sites ngayon na pinopromote ng mga vlogger? Ako, hindi ako magpo-promote niyan. Galit ako sa sugal eh. Yung Pogo po, at least in-check yung ron eh. Apektado nun eh. Tayo po, yung mga legal betting sites, pwede ka na mag-casino ngayon. Pinopromote nila alawi-alawi, pinopromote ng kung sino-sino. Legal yung mga pasugalan, no?
Mula sa computer, mula sa cellphone, nakakasugal na yung mga Pilipino. Wala tayong nababalitaan. Bakit hindi bawal? Bakit yung pogo? Hindi ko po concern kung bakit po, wala po akong connection dyan sa pogo na yan. Takan-taka lang ako, bakit hanggang kay Alice Go pa rin tayo. Si Alice Go pa rin yung pati yung si Casiong, alam mo, patutunayan pa na kung nakagraduate ba ng high school o hindi. Napakahaba na po. Hanggang kay Casiong tsaka kay Alice Go pa rin. Teka, tanong ko, meron na bang heads mas roll? May nag-roll na ba ng heads? Meanwhile, bakit po hindi alam ko si Pangulong Duterte, bagamat hindi siya nakailam, di ba hindi siya nakailam? Pero sinabihan niya, huwag na kayo umating dyan. Sisigaw-sigawan lang kayo ni Gordon, di ba? Kaya galit na galit hanggang ngayon si Gordon. O nahuli na raw sila, nahuli na sila. Lumabas na naman si Gordon. Dapat talaga makulong na si Duterte. Sila yung nahuli, gusto mong pakulong si Duterte. Yan yung problema no? Kung dating tauhan ni Duterte yan, lahat ng dating lahat no tauhan ni Marcos Ibig sabihin, lahat ng gagawa ng kasalanan ngayon, damay si Marcos dapat. Lahat ng taga Davao, damay si Duterte. Pati yung ini-interview nila Katon Ying. Anong pangalan nun? Stone? Anong pangalan ng babae niya? Nakikinabang din daw sa mga chiching ni Kibuloy si Duterte. Ha? Mga never heard ng akusasyon. Arlene Stone. Damay na, nakikitikim din daw. Nakikitikim? Si Duterte? Talaga? Walang katapusan, no? Walang katapusan yung akusasyon. Kaya, ang mukhang tignan po ninyo kung sino po yung lumalabas na tama sinasabi. Anong sinasabi ni BP Sara? Ito ay well-oiled, well-funded na campaign to attack me para sa 2028 election. Di ba kayo maniniwala dyan? Ayaw nilang ipasagot yung tanong ni Marcoleta. Ilang ahensya yung may disallowance? Bakit isa lang yung pinupukusan nyo?